Hello guys! Welcome back to my channel. This is not a sponsor. Disclaimer na agad guys. Sulitin po ako sa kanya. Nawawala na talaga ako ng pag-asa. So, yung pag-uusapan natin dito si Atome PH. Peke naman. Nako, nakakainis na. So, this video is based on my personal experience, guys. So, alam niyo tong si Atome PH. I don't know if it is related with Atomic Credit dati, before magka-COVID. Kasi dati ako na bad trip sa Olang yan. Ola yan. Ola. Napakawalang hiyang Ola yung si Atomic Credit. In case related sila, yun siguro yung reason kaya hindi na ako na-approve dito sa Atome PH. Anyway, itong si Atome PH, it's under Neuron Credit something. It's a Singaporean fintech company and andito siya sa Philippines as Atome PH. And it offers buy now, pay later. And may pa-credit card siya. Alam nyo ba that since napalabas ko yung video na to, nakailang try na ako guys at lagi akong reject. Ewan ko. Beke naman, Atome. Kasi nababad trip na ako sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, this video is based on my personal experience. It's not sponsored. So, kung maglabas ng sama ng loob. Charot! May pa-credit card na siya and you can get up to 200,000 na credit limit and you can pay it in installments. So, meron pa siyang pa-referral program pero bakit naman ako mag-refer? Eh, hindi naman ako na-approve, diba? Sabihin ko pa yun sa mga friends ko, hindi maganda yan kasi hindi ako na-approve. Ah, charot! Humingi pa ng 5 stars. Paano kita pabibigyan ng 5 stars? Eh, hindi nga ako na-approve. Mag-update daw ako ng information ko. Why not this time I try my national ID. Baka may sumpa na yung driver's license ko kasi yun yung palagi kong ginagawa sa pag-a-apply sa mga OLA. So, itong si Atome PH, na-download po siya sa Google Play Store at sa iOS, mga best. So, legit siya because it is registered with the Securities and Exchange Commission and then also naka-register din siya sa BSP, monitor din siya. Also, guys, take note that Atome or Neuron Credit Financing is both a submitting and an accessing entity sa CIC. Meaning, doon siya kumukuha ng information sa CIC to determine whether or not karapat-dapat tayong pautangin. I have a fair credit score, so beke naman. So, pag na-reject ka, try until ka na lang, every 3 months. Or, magna-notify din siya sa'yo. So, pagkatapos ko, guys, mag-update ng app, alam mo, naiinis ako dito. And then, ayun, lumabas yung kanyang mga intro dyan. I-approve nyo kaya muna. So, yung pay in 3 or 6 months. Ganon, installment card siya. Pay later anywhere. Apply for free. Hindi nga mag-apply, pero yung approval, ewan ko lang. Sabi niya, 0% interest daw. Guys, alam niyo, may mga horror stories pa na hindi daw siya ino-honor. Pero sabi niya, ina-accept anywhere MasterCard is accepted. In-store man or physical store. Whatever. 200,000 daw yung kanyang credit limit. But ewan ko lang kung saan ako magsisimula nito. So, na may overview kung paano mag-apply. You just need to submit your application online. So, it's so easy to have an Atome PH account. Kasi, phone number lang, registered ka na. But the question is, makaka-avail ka ba ng services nila? Kasi ang higpit-higpit ng mga to, no? So, use your virtual card to shop online once application is approved. Get started instantly with a free physical card to be delivered at your doorstep. And then, use your Atome card to pay online and in-store anywhere. So, meron po siyang 3 design ng card na pagpipilian mo. So, meron parang pearly white, and then merong black, and then merong pink. Parang naiinis ako pag nakikita ko yung parang, yung parang virtual na itsura ng card. Kasi naaalala ko na ilang beses ako na-reject. Kaya nga, mga best, pagkatapos mong pumili ng card, syempre mag-a-agree ka sa kanyang Atome Card Membership Agreement and Loan Agreement. Hindi ka naman makakapag-next pag hindi mo yan na-tick. Share your location. Syempre, kailangan natin yung i-share. Yung next page na yan, ipapa-review yun sa'yo kung okay pa ba yung mga information na sinubmit mo. Why don't I try a different ID this time? I-click mo yung retake photo para ibabalik ka niya dun sa simula kung saan pwede ka namang mag-change ng ID na gagamitin mo. Get your ID ready for verification. Ayun, may instructions po yan. Sundin lang. So, verify my ID at yung mga IDs na tinatanggap nyo is National ID, UMID, SSS, Driver's License, Passport. Try ako this time with my National ID. So, kailangan mo yung picturean, yung front and back. At kung tanggap niya yung pagkaka-picture ng ID mo, magkakaroon po siya ng check marks. And then, after that, ipapa-review niya sa iyo yung mga information na na-capture niya or yung mga information mo na valid dito sa Atome app. So, just make sure that everything is updated, everything is accurate. Siyempre, i-click mo na yung next. Other details will include kung ano ba yung gusto mo mag-a-appear sa card as your name and then yung mailing address. Tapos, click next. O yan, pagkatapos mong i-provide yun, And then, ipapa-confirm niya sa yung mailing address mo. Charot siya. Sana naman this time. And then, mag-facial verification ka. So,
So, meron po instructions, and then i-click mo yung start facial verification. Sabi na, please blink. And then, pagkatapos nun, your application is under review. Pero hindi na ako umaasa dito, be. Feeling ko, hindi pa aabot ng 3 days, marireject ako. Parang reject forever ako dito. So, click ko lang back to home. Asa-asa na naman ako. Ayaw ko munang magbigay sa kanya ng stars. Saka na, kung na siya i-review kapag in-approve niya ako. Sana rin ako magre-refer ng friends kung na-try ko na siya. Kasi bakit naman ako magre-refer ng friends ko ng isang product na wala naman akong confidence kung okay, diba? So, yun, ito si Atomic Credit. Kaya, beke naman. For now, negative po yung experience ko. But that doesn't mean na negative din siya para sa inyo. What I'm just trying to say is, subukan nyo lang, mga guys. Kasi baka approve kayo and baka okay siya sa inyo, diba? Sayang naman yung opportunity kung okay naman siya. O sabi ko, hindi ako magre-refer pagkatapos here I am. No, I'm just being fair. Baka kasi sabihin nyo napaka-bitter ko dahil hindi ako na-approve. Pero ito, syempre, nagpaparinig. So guys, kung hindi ko subscribe sa channel na to, subscribe kayo kasi tinatry ko yung mga online loan platforms, online loan applications para sa inyo, para meron kayong para makapag-set kayo ng tamang expectations, or at the end of my video, makapag-decide kayo for yourself kung okay ba siya o hindi. Of course, hindi naman to nangangahulugan na ini-encourage ko yung pag-uutang kasi utang is a responsibility and I'm also a user of these platforms. So, sinishare ko yung experience ko para hoping na may pulot kayong aral. So, kung meron kayong mga gustong ipasilip na mga loan apps, put it in the description box below. I'll try my best na review ko siya dahil ang dami yung request, guys. I'm really trying my best here. So, that is all for today. Let me know what you think and I will see you on my next vlog. Bye!